Mga kababayan, parang, ipinananawagan 'di ba ng ating, mga kakilala or ng mga Duterte supporters na dapat magsalita na rin si VP Sara at manawagan na rin na mag-resign si Ngiwi. Pero iba ang panawagan ni VP Sara at tama naman yung stand niya na hindi talaga yan magre-resign, hindi yan bibitiw sa pwesto. Ang dapat niyang gawin ay ang magpa-hair follicle drug test. Lalong hindi niya yun gagawin. Sabi ko nga sa inyo at nabanggit ko to sa Team Alindog, between the messages na pwedeng sabihin ni VP Sara at is dalawa, no? Kung papipiliin halimbawa si VP Sara, either sumigaw siya ng Marcos resign or Marcos magpa-drug test ka, mas magandang piliin niya na manawagan talaga siya na magpa-hair follicle itong si Iwi. Kasi, katulad na sabi ni VP Sara, hindi yan magre-resign dahil kapag bumaba yan sa pwesto, hindi na siya protektado, wala na siyang immunity sa mga kaso. At mareresbakan siya. 'Di ba? Hanggat siya'y may power, maraming mag-aaleluya sa kanya at hindi pa siya pwedeng kasuhan. Pero pag wala na yan at nag-resign na yan sa pwesto, 'di ba, bumitiw na yan, ayan na yan, uulanin na yan ng katakot-takot na kaso, lalo na graft and corruption. Guilty yan, mukhang guilty ha. Kasi, bakit, ay nga pala, binabaliktad nila ha. Katulad yan, sinabi ni Trilling, kaya daw napakaraming corruption sa flood control dahil daw sa administrasyong Duterte at pinagmamalaki pa ng Kamangyang, lalo na ni Auntie Claire na ay sa panahon lang naman talaga ni BBM, 'di ba? Nagkaroon, nabulgar itong lahat. So napakagaling ng presidente ni BBM. Puka ng ina. So ibig sabihin, kumbaga itinatago raw to ng Duterte yung mga issue ng flood control noon. Ngayon nga lang daw talaga na-expose. So ang galing-galing daw ni Bongbong Marcos. Sabi ni Auntie Claire, teka muna, ang galing-galing o sa panahon talaga niya namamayagpag? Kanino bang mga flood control itong mga substandards ngayon at ghost projects? Saang budget ba yan? Di ba budget yan ng 2022, 23, 24 at ngayong taon? Hindi naman sa panahon ni PRRD? Yung mga insertions, kailan nangyari? Di ba sa panahon ni Ngiwi, pinagtuloko tayo ng mga animal. Anyway, yun nga. So, magaling silang magsinungaling, magaling silang mag-bend ng law, mag-twist ng balita, 'di ba? At hindi talaga yan bibitiw. So magmamatigas yan. Ano sagot nga ni Marcos Jr., ba't ako magre-resign? Ako yung tipo ng tao na hindi tumatalikod sa problema. Ang poke ng ina. Tigas, right? Hindi daw tumatalikod sa problema. Kaya ka nga nagpupulvoron eh. Gusto mong takasan ng problema. Budol, di ba? So sana umabot na talaga sa boiling point ang mga Pilipino kasi lagpas 3 taon naman na eh. Okay, so hindi yan magpapa-hair follicle test. Sasabihin niya, ba't ko bibigyan ng, di ba, bakit niya i-dignify yung ganyang panawagan? Parang ano daw yan eh, no? May ginamit na term si Ngiwi na, I forgot the term, baka nandito sa sinabi ni Rowena Guanzon. Eto, ayan, nagtaka si Marcos Jr. bakit 22 classrooms lang ang napatayo niya ngayong taon. Kasi, ang sagot dyan ay kasi hindi siya nagtatrabaho, kaya siya nagtataka, wala siyang kamuwang-muwang. Kasi hindi niya talaga kayang maging magaling na presidente. Ayan nga, minana lang. Minana? Namesake lang, kapangalan lang ng tatay, kaya naman na nagkaroon na ng karapatan, bumalik. Hindi naman sanay sa trabaho, hindi naman na-employee yan. Nag-iisang lalaki, so malamang spoiled. Tama mga kababayan? Kasi lagi siyang bangag. Abay, lagi daw lulong, ating. When you say bangag, laging lulong. Laging gumagamit. That's coming from Attorney Rowena Guanzon. Ibig sabihin, araw-araw. Baka nga hindi araw-araw eh. Baka pag nakaramdam ng pagkalobat, take agad. Diba? And then pag nalobat at talagang hindi na kaya yung antok at gusto nang magpahinga, tapos na ang pagpapasarap, tapos na ang ano ba yan, yung mga pag-concert, pag-inom, maybe ano ba yun, yung tinatawag nilang swinger thingy, swing, halitan ng kung anit man. Kasi syempre pagkatapos nilang di ba, mag-take ng mga pampahay na yan, may it be polvoron, may it be asin,
or asin ba, yung mumurahin na talamak ngayon sa Pilipinas. Oh, ang susunod na trip mo diyan mga ate at kuya ay ano, 'di ba, tamang kasiyahan kayo, sayaw-sayaw and then jugjugan na, jindutan na and what not. Pag-usapan natin sa live mamaya yung, 'di ba, mukhang, sino ba ang chinokchak noon sa Beverly Hilton Hotel, sa Beverly Hills sa California, yung may natigok. Sino yung chinokchak? Yung natigok o siya yung chumukchak, yung tumigok, yung natigok ang chumukchak sa kung sino man. May nangyaring plok-plok ba? Ganon. Ay, Diyos ko po, ginawa ko. Pag-usapan natin mamaya. Anyway, so araw-araw gumagamit. Well, may mga manifestations naman eh. Na, 'di ba, tabingi na yung mukha, dumudugo yung gums. Tapos parang lutang. Right? Tapos hindi nagpapa-interview sa media. One time, nahuli sa Pilar Bataan o nakunan talaga ng video na may mga pulbos din eh. Binigyan pa nga ng panyo. Bakit hindi pa kumikilos ang mga Pilipino at ang men in uniform lalo na? Imposibleng hindi nababalitaan ng mga sundalo yan. Kaya ang katanungan nga ng iba mga kababayan, at pinost ko rin yan, no? Yun, kinopya ko lang naman. Ano ba tong AFP? Ano bang meaning ng AFP? Armed Forces of the Philippines? Or Armed Forces of the Politicians? Bakit imbes na protektahan mga kababayan, malalagay sa alanganin ang mga Pilipino kung ang nagpapatakbo ng bangka natin ay wala sa tamang pag-iisip or gumagawa ng illegal. Yun nga sabi ko nga, di ba, yung analogy natin. Makasakay ka ng jeep tapos yung jeep bangag na bangag. Parang feeling niya lumilipad siya sa alapaap habang feeling niya eroplano ang pinapatakbo. Anong mangyayari sa mga pasahero? Baka mamaya kurbada na, akala niya diretso pa, tumalo na sa bangin ng jeep. Sino ang magpoprotekta sa mga pasahero ng jeep? Armed Forces of the Philippines. Kaya pinoprotektahan yung driver na lulong. Laging bangag. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Basahin ko lang ha. Guanzon, kaya yung 22 classrooms lang kasi laging bangag. Kasi parang yung goal nila ay nasa mga 300,000. Biro mo ang layo ng agwat mga kababayan. Kung 1,000 man ang classroom, kung kahit hindi 300,000, kung 1,000 classroom ang goal sa isang taon, kaya naman kasi yan eh. Oh, may nakausap ako. Bakit 20? Alam niyo ba ang ginagawa ngayon sa Pilipinas? And shout out po, marami nakakaalam nito. Kinakat yung klase. Halimbawa, 'di ba yung tayo mga kababayan, lalo na yung nakakatandang generations, ang classes natin nun parang 7 o'clock nasa school ka na or before 7 kasi ang 7 a.m. ay flag ceremony. 8 o'clock magre-resume na yung klase. Right? Hanggang alas 5 yan ng hapon. Minsan umaabot pa ng 5:30. Baka may mga remedial pa hanggang alas 6 pa ang mga teachers. Parang 8 to 5 ba ang classes? Lunch break lang and recess ang break ng mga bata. Pero umaga hanggang hapon. Alam niyo ang ginagawa ngayon ng ibang mga public school sa Pilipinas? May mga estudyante na pang umaga lang at may mga estudyante na pang hapon. Kasi nga, hindi kaya ng classrooms. Kulang ang classrooms, libo-libo ang mga estudyante. Nung nag-practice teacher nga ako mga ate at kuya, 70 ang estudyante, nakalapel na yung teacher. Nakatayo na yung ibang estudyante na at para maabot at marinig ng mga estudyante sa likuran, ang boses ng maestra, gumagamit na ng lapel mic. May nakasukbit na speaker sa bewang ng teacher at nagsasalita doon sa lapel. Kaya parang naka-megaphone ang dating, marinig lang ng ibang estudyanteng nasa dulo. And now, may mga schools na half yung classes. So, ilang subjects ba meron? Tapos, i-discuss lang ng, halimbawa, kung magsisimula yung classes ng mga bata ng 8 in the morning hanggang 12 noon, and then merong 1 to 5, alauna hanggang alas 5, di 4 na oras lang yun. Tigi isang oras ang bawat subjects? Imbes na ang mga bata, well siguro, hindi, sanay tayo na ganun mga ate at kuya eh. Di ba? Sanay tayo na, kaya natin ang 8 subjects sa isang araw. But ang mga bata naman ngayon, tuwang-tuwa. Ang mga estudyante ngayon, tuwang-tuwa na hindi sila full load or something, or full, di ba? Whole day sa school. Hala,
lalong ginagawang tamad ang mga bata at ito nga rin po, kulang ang classroom dahil nga konti ang pinagawa, kaya parang shifting parang trabaho. May morning shift, may afternoon shift. Ano ba yun? Ano raw? Matapos pumutok ang balita na ikinagulat umano ni Marcos Jr., wala kasing choice yung yung sino ba yung nalos siyang nasa DPWH na biglang tumanda. What's his name? Mamaya nandito yan. Baka nandito naman. Tinanong kung ilan na yung napagawa, hindi pala libo. Biro mo 22 classrooms. Ano ibig sabihin mga kababayan? Either pinapakialman ng mga kongresista ang budget ng DepEd at kinurakot na, imbes na DepEd ang magpatay ng classroom, or kurakot ang DepEd after bitiwan ni VP Sara. So, kumusta yung DepEd Secretary na si Angara? Anyway, matapos pumutok ang balita na ikinagulat umano ni Marcos Jr. na 22 classrooms lang pala ang naipatayo ng Department of Public Works, di ba? Sila pala ang magpapagawa. DPWH pa rin pala. DPW Public Works hindi lang pala highway, hindi lang pala flood control, pati classroom, kanila rin. Akala ko ba DepEd yan? Anyway, agad naglabas ng matinding pahayag si dating COA Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa kanyang Facebook. Hindi pinalampas ni Guanzon ang tila pagkagulat ng Pangulo sa naturang datos. Nagtaka si BBM baka 22 classrooms lang ang napatayo niya this year kasi hindi siya nagtatrabaho. Wala siyang cabinet meeting. Ay kung bawat cabinet secretary, katulad ng ginawa natin, kinukumusta yung Department of Health, kumusta yung DepEd, kumusta ang mga klase ng mga bata, kumusta ang grade, natututo ba, gano'n. Kumusta ang Department of Health, okay na ba, lahat ba, nabigyan na ng mga face mask, o may mga bakuna na ba, tanong ng tanong, DPWH, ano pa mga departments, ano ba, okay ba yung mga dyan, infra, kung hindi man araw-araw ang meeting, at least siguro, di ba, twice a week, if not thrice a week, if not once a week, matatanong kumusta ang departamento mo? Nagamit nyo ba ang budget? October na, pagdating ng December, kailangan ubos ang budget nyo. Ano nang pagawa nyo? 22 classrooms. Saan napunta ang pera? Tapos sabi pa ngayon ni Marcos Jr., tipirin nyo, gawin nyo 50% ang gagastusin sa mga materials para naman may sa katuparan yung iba pang mga ipagagawa. Huwag masyadong gumastos ng malaki para maraming may... di marupok yon kung titipirin. Hindi niya alam ang trabaho niya. Bukod sa hindi niya alam ang nangyayari, nagulat pa. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na agad umanong nag-utos sa Pangulo ng catch-up plan para habulin ang malaking kakulangan. Yun nga, yung parang 50% na lang daw ang ialat na budget. So magtipid. Kung meron pong dapat managot dito, bakit napabayaan po dito? Asahan po natin na may managot. Yan na naman tayo sa asahan managot. May makukulong. May mababawi kung ninakaw ang pondo or ang budget sa classroom. Hindi lang sa flood control. Aileen, mga tet kuya, ano ba yan? Pinagbubudol tayo. So kung kasi nga, kung iba ang pinagkakaabalahan mo instead of, si VP Sara nagsabi niyan, wala naman talaga, hindi naman nagtatrabaho, di ba galing sa bibig ni VP? Hindi nagtatrabaho yan. Walang mga cabinet meetings, hindi kinukumusta ang mga department na pinamumunuan ng mga sekretary niya. So wala talaga siyang alam, nagulat, napahiya. Walang choice nanumpa sa I think Senate hearing ba yun or congressional. Nanumpa yung nalosyang na secretary, Vince Dizon ba yun? Ay hindi siya pwedeng magsinungaling, 22 lang na classrooms ay covered, na-capture ng media. Di sabi ni Win, nakakagulat naman. Ang palalabasin pa niyan ano ba ito, mahiya naman kayo. Bakit? Ikaw ang namumuno Ba't hindi mo disiplinahin? Ba't hindi mo sipain? Ang mga sekretaris mo kung inutil, pati yung mga yusek, mga asik, ba't hindi mo paltan? Magtitiis pa tayo hanggang 2028 ng ganito? Pagtatsagaan pa natin ito? Aba ay nuknukan na kayo ng syunga, mga Pinoy sa Pilipinas, kung ganyan. Kung ginagago na kayo at pinaglololoko kayo at pumapayag kayo, itutuloy nila ang mga pinaggagawa nilang ganyan. May Intel Fund, bilyones, tapos hindi niya alam.
At walang paparusahan, mangangako lang? May makukulong kaya? Bilyon kaya ang mababawing pera? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.